Okay, so meron tayong gagawin ngayon. Hanapin ko lang yung RE course ko dati. Ano ba yung RE? Reactor Engineering course. Saan na ba yan? Wala na. Yun. RE FTC 2020 modules. So tingnan nyo kung anong klaseng pag-aaral meron dito. Actually, sinisave ko to for future, no? Kasi dito ko na-realize na yung Bachelor of Engineering is not enough. So ako na magsabi. Bakit? Lahat naman tayo dumaan sa engineering eh. Kahit anong klaseng engineering yan, pareho lang tayo ng mathematics. Mula sa solid mensuration, calculus, Laplace, hanggang Fourier series. Ganun lang yun. Tapos sa physics, sa sciences, mayroong mga thermodynamics, ganyan. Yung mga major kasi na yun eh. Depende na yan sa specialization natin. Kung mechanical ka, so meron kang power plant. Sa electrical may power plant kami, kaso basic lang. Bakit ko isi-share to? Kasi sa mga academe, hindi mo ikumpara yung nasa field. Iba kaming nasa field. So, sa PQF natin, ito yung Philippine Qualification Framework. Dito makikita yung approach sa education system natin na base sa theory or academic and base sa practical or experience. So, ngayon, dahil sa PQF, tsaka nag-adapt na rin tayo ng K-12 system at pumapasok itong ETIAP. Ano ba yung ETIAP? So, ang ETIAP kasi yung tinatawag na Expanded Tertiary Education Program nata yan, parang gano'n. Yan ang sumikat nung panahon ng, actually matagal na yan eh. Kaso, sumikat lang siya noong pandemic kasi nga bawal sa labas. Yung online, virtual ang sumisikat nun. So, bakit ko sinishare to? Kasi ngayon, maganda na kasi ang natin. Maganda na kasi yung education system sa Pinas. Kahit hayaan mo na yung K-12, nandiyan na tayo. Wala na tayong magawa dyan. Batas na yan. Tsaka ako, sa exposure ko for 15 years dito sa abroad, nakilala ko lahat halos ng mga national na nasalamuha ko kasi mga multicultural yung project ko simula sa Qatar Airport, dito sa Jubail sa Dara,